Magandang gabi sa lahat, buong sulok ng mundo, especially dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakasubaybay sa vlog ni Idol Boy Maas, doon kay Ate Michelle, kay Ate Inday at saka kay Jinel, kay Kuya Jinel, na bumiyahe from Tagum City papunta sana ng Kamaynilaan para makipagkita kay Idol Rapi Tulfo. So nung mga time na yon kasi nadaanan lang namin sila doon sa bandang Sibagat, Agusan del Sur. So nung natanong namin sila kung saan sila galing pa daw sila ng Tagum City at mga 10 days na silang bumiyahe nung mga time na yon, nung na-vlog namin sila. Gamit nila yung sasakyan nila na tricycle. So magbigay lang ako ng kunting reaction about nitong mga nakaraang nagsama-sama pa kami ni Idol Boy Maas, ni Father and Son TV at saka ni Boy Tisoy sa pag-vlog namin kay Ate Michelle, kay Ate Inday at saka kay Kuya Jinel. So nung mga time na yon, tinulungan ni Idol Boy Maas silang tatlo, pinatuloy muna sa bahay nila Idol Boy Maas. Actually nung mga time na yon, hinintay namin sila doon sa bahay ni Idol Boy Maas. Doon pa nga ako natulog. Hinandaan sila naghanda kami ng pagkain para sa kanila. So kung naalala ko, ako pa nga nagluto noon para makakain sila at makatulog ng maayos at makaligo at nang makapagpahinga sila ng maayos ng mga time na yun. Kasama namin si Father and Son TV, si Boy Tisoy, especially si Boy Maas. Nandoon pa si Girl Maas, yung asawa ni Idol Boy Maas. So magbigay lang ako ng reaksyon, konting reaksyon lang ito about sa pamilya ni Ate Michelle na nag-react. Nagalit doon kay Idol Boy Maas na sinabi na ginagamit si Michelle sa pagbablog para lang magkapera, para lang kumita ng malaking halaga. No, hindi ganon. Hindi ganon yung pakay namin dyan. Actually, nakita talaga namin. Kasi si Idol Boy Maas, ako, si Father and Son TV at saka si Boy Tisoy, 4 kami nung mga time na yon, nung na-vlog namin sila habang tumatakbo yung ano nila, yung sinasakyan nila. Doon sa pamilya ni Ate Michelle, tinulungan lang po namin sila. Hindi pinabayaan ni Idol Boy Maas. Saksi ako, saksi si Father and Son TV, saksi si Boy Tisoy nung mga time na yon. Hindi pinabayaan hanggang sa naitanong namin kung okay lang ba sa kanilang tatlo na ang video ay aming i-upload sa YouTube para makita sila sa YouTube at baka sakaling may mabuting kalooban na magbigay ng tulong para sa kanila. So nangyari, nagkaroon ng sponsor, nagkaroon ng tulong, nagbigay ng financial support. So nandoon pa nga ako sa bahay ni Idol Boy Maas habang tumatawag yung sponsor, nakipag-usap kay Idol Boy Maas na ganito, ganon. So kailangan natin sila tulungan, o ito, magpadala ng pera para sa kanila. So nandoon pa ako sa bahay ni Idol Boy Maas. So ate, doon sa pamilya ni Ate Michelle na nag-react, na nagalit kay Idol Boy Maas, hindi po tama yung ginawa nyo. Kasi nga
tinulungan lang ni Idol Boy Maas yung kapatid mo na isang PWD. Tinulungan lang ni Idol Boy Maas para mabigyan sila ng magandang tulugan, mapakain ng maayos. Yun lang ang pakay doon. Hindi yun ibig sabihin na ginagamit lang para magkaroon ng pera. No, hindi ganon. About naman sa GCash ni Idol Boy Maas na nakalagay sa video niya, hindi pa po na-vlog sila Ate Misil, si Kuya Jinel at saka si Ate Inday. Nandiyan na po yan GCash na yan sa mga video ni Idol Boy Maas. Kasi nga, ang pagbablog ni Idol Boy Maas, nabubulol ako, yung pagbablog ni Idol Boy Maas, para yun sa charity. Para sa lahat ng mga deserving na kailangan tulungan, para yun sa mga deserving people na nangangailangan talaga ng tulong. Kasi lahat ng mga gustong mag-sponsor, gustong magpaabot ng tulong, idadaan doon kay Idol Boy Maas through GCash. Yan po, ate. Gusto ko lang linawin, no? Hindi pa po na i-vlog yung kapatid nyo na isang PWD na si Ate Misil. Nandyan na po yung GCash na yan sa bawat video ni Idol Boy Maas, dahil yung mga sponsor na gustong magbigay ng tulong, magpaabot ng tulong sa kanyang ma-vlog, doon dinadaan sa GCash. Yun po, lilinawin ko lang po, lahat ng mga natulungan ni Idol Boy Maas pamamagitan ng mga sponsor, pinapadaan yung pera doon through GCash. Ang iba dinadaan sa Palawan, sa pangalan niya mismo, dinadaan sa Western Union, ganon yun mga ate, sa pamilya ng Ate Misil dyan. Shout out dyan sa inyo. Sana makarating to sa inyong video nito para mas maintindihan nyo po. Walang ibang pakay si Idol Boy Maas kundi ang matulungan, isa sa kanyang adhikain ang makatulong. So, isa si Ate Misil ang nakita naming deserve na kailangan talagang matulungan. So, isa din si Ate Misil na nakita ng mga sponsor ni Idol Boy Maas na kailangan bigyan ng tulong. So, ng mga time na yon, hinanap pa namin nga sila, kasi nga nung nasa bahay na si Idol Boy Maas, nasa bahay na sila ni Idol Boy Maas, yung mga time na yun, umuwi na rin ako sa bahay. So, sila na lang yung natira doon. Nung mga ilang araw na pinakawala na sila ni Idol Boy Maas, kasi nga hindi sila pwedeng tumagal doon sa bahay na Idol Boy Maas, kasi nagrenta lang ng bahay sa Idol Boy Maas. So, baka magtaka yung may-ari. Hanggang sa bumalik ako ng mga ilang araw, nakita ko na lang sila sa Ampayon, sa may palengke. Nakita ko sila sa may palengke. So, nung pagbalik ko, hinanap namin sila para madalhan na naman ulit ng pagkain, mabisita kung nasaan sila. Sa isang lugar lang na kung saan sila safety sila, na doon sila babalikan para madalhan ng pagkain, na kung sakali man na may mga makapanood ng video niya, tapos mag-abot ng tulong, maiparating sa kanila. So, habang wala pang tulong na dumating para sa kanila, ang ginawa ni Idol Boy Maas, sarili niya munang pera ang ginamit niya. Sarili niyang gastos, yung pagkain, magluto ng pagkain, bumili ng tubig para sa kanila. Sarili niya munang gastos yun. So, hinanap namin sila, pinakain namin. Yun, i-vlog na naman namin ulit. Nandoon pa rin ako, nandoon na si Father and Son TV. Si Boy Tisoy, wala na si Boy Tisoy kasi umuwi muna si Boy Tisoy. Binisita niya muna yung mag-ina niya. So, 3 na lang kami. Nung time na yun, hinanap namin sila. Paikot-ikot kami kung nasaan na sila, kasi nag-alala na si Idol Boy Maas. Kasi nga,
nung time na yon, may sponsor na nagpadala ng pera para sa kanila. Yun. So, hinanap namin sila. Nahanap namin sila nung gabi na yon sa part 2 na. Sa part 2 na yon, nahanap namin ng gabi na yon, sa part 2 na yon sa in-upload ko. Nung nahanap namin, sinabihan ni Idol Boy Maas kung ano pipili nila, pera o uuwi sila. Kasi nga, may tulong na naparating para sa kanila. So, ang masasabi ko lang ate, na pamilya ni Ate Michelle, mali po kayo. Hindi po ganun. Huwag po kayong magalit kay Idol Boy Maas dahil nga, tinulungan lang sila. Tinulungan lang yung kapatid mo na isang PWD. Tinulungan lang po sila ni Idol Boy Maas. Huwag po kayong magagalit. Dapat nga matuwa pa nga kayo kasi nga, may tumulong sa kapatid nyo. Yun dapat ang magiging nyo, magpasalamat pa nga dapat magpasalamat pa nga kayo dahil yung kapatid nyo na habang bumabiyahe, naglalakbay, tinulungan, may taong tumulong. Hindi yung magagalit pa kayo. No, wag ganun. Kasi yung kapatid nyo na isang PWD, kung nakita niya lang sana sa inyo na mga magkapatid na kaya nyo siyang tulungan, kaya nyo siyang buhayin, kaya nyong alalayan sa kabila ng kalagayan niya, ay hindi yun maisipang aalis dyan sa inyo, aalis dyan sa Tagum. Dahil in the first place, nandyan yung pamilya, nandyan kayo, mga kapamilya niya. Hindi niya na dapat iisipin nyo na aalis ako dito sa Tagum, sasama ako kay Janelle at saka kay Inday, lalarga kami pa Maynila para makausap si Tulfo. No, hindi niya dapat yun iisipin. Kasi alam niya na may mga pamilya siya dyan sa Tagum para tulungan siya, ma-assist siya sa lahat ng pangangailangan niya upang hindi siya mahirapan. So ngayon, tinulungan siya ni Idol Boy Maas, nakarating dito sa Agusan del Norte. Tinulungan siya ni Idol Boy Maas, dapat hindi kayo magalit, dapat magpasalamat kayo. No? Magpasalamat kayo kay Boy Maas, dapat magpasalamat kayo sa mga sponsor na may mabuting kalooban na tumulong sa kapatid nyo. At higit sa lahat sa mahal na Panginoon, di ba? So, ganito yon. Ang masasabi ko lang na dapat magiging masaya kayo. Huwag yung kakasuhan nyo sa Idol Boy Maas. No, hindi ganun. Kung kakasuhan nyo si Idol Boy Maas, parang napaka-imposible naman siguro mangyari yun, di ba? Wala nga kayong naitulong kay Ate Michelle na isang PWD. Dahil nga naghihirap kayo, hirap kayo sa buhay, di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, magsampa kayo ng kaso para kay Idol Boy Maas. Parang napaka-imposible naman siguro yun. Pero alam ko, pero naintindihan ko rin yung mga iniisip nyo. So, sa ganitong paraan, dapat huwag kayong mag-react ng ganon. Dapat i-message nyo si Idol Boy Maas na salamat na i-vlog nyo yung kapatid ko at natulungan nyo. Ngayon, anong ginawa ngayon ng nakapanood at nagbigay ng tulong, nagpaabot ng tulong through GCash, through Boy Maas para mapagawan sila ng bahay, mabigyan sila ng magandang higaan, makaligo ng maayos, makakain ng maayos, makatulog ng maayos. So dapat magpasalamat kayo. Huwag ganon ate, dyan sa pamilya, dyan sa ni Ate Michelle, dyan sa Tagum City, shout out dyan sa inyo. So si Ate Michelle, nagsalita na si Ate Michelle na sa inyong 6 na magkakapatid dyan, isa lang daw yung tumutulong talaga kay Ate Michelle. So kayong yung 5, nasaan na po yung 5? 'Di ba? So nakakaawa si Ate Michelle. Talagang
naawa talaga si Idol Boy Maas, naawa din yung mga tagapanood na nag-sponsor. Dapat magpasalamat kayo, huwag yung magalit kayo na lang basta-basta mag-message ko kay Idol Boy Maas, no? Ako mismo, saksi mismo ako kasi sa unang vlog pa lang, kami na mismo nagsama ni Idol Boy Maas. Kami na ang nag-vlog si Ate Misil sa umpisa pa lang hanggang sa umabot sa mga ganitong usapin, ano. So, ang masasabi ko lang sa mga pamilya dyan ni Ate Misil, huwag po kayong mag-aalala at huwag po kayong magagalit kasi tinulungan lang ni Idol Boy Maas na ma-vlog ang kapatid nyo at mabigyan ng magandang tirahan, mapakain ng maayos, makatulog ng maayos at makaligo. So, yun lang yun, ha. So, huwag kayong magalit dyan mga kapatid ni Ate Misil, mga pamilya na nandyan sa Tagum City. Huwag kayong magagalit, ha. Kasi okay na yung kalagayan ngayon ni Ate Misil. Hindi nyo ba napapansin? Ngayon tumataba yung muka, lumulubo konti yung muka ni Ate Misil dahil nakakakain na siya ng maayos, nakakatulog ng maayos, tapos parang kuminis yung itsura niya kasi nga dahil sa masarap yung mga kinakain, nakatulog, nakaligo ng maayos, ganon. So dapat magpasalamat kayo mga kapatid dyan, mga pamilya ni Ate Misil dyan sa Tagum. Shout out sa inyo dyan. It's me, Vince Kabatingan, kasama ni Idol Boy Maas at ni Father and Son TV at ni Boy Tisoy. Shout out sa inyong lahat dyan. Sana tigil nyo na ang isyong ito, huwag nyong palalain. Okay lang ang kapatid nyo dito. Tinulungan ni Idol Boy Maas, hindi pinabayaan. Hindi rin pinabayaan ng mga sponsor. So huwag kayong magagalit. Walang rason para magalit kayo kay Idol Boy Maas. Okay? Bye bye sa inyo.